Naririnig kaya ng Diyos ang ating mga panalangin? Kung minsan, tahimik tayong nananalangin. Walang ibang nakakaalam ng problema natin. Walang nakakarinig sa mga salitang sinasabi natin. At pagkatapos nating manalangin, parang walang nagbabago. Kaya minsan napapatanong tayo, Diyos, naririnig mo ba talaga ako? Marahil may ipinapanalangin kang matagal mo nang hinihintay. Isang trabaho, isang pangarap, isang magandang balita, kaligtasan para sa pamilya, o isang bagay na tanging ikaw at ang Diyos lamang ang nakakaalam. At habang lumilipas ang mga araw, parang walang sagot. Pero narito ang isang bagay na dapat nating tandaan. Ang katahimikan ay hindi nangangahulugang kawalan. Kapag hindi natin naririnig ang sagot ng Diyos, hindi ibig sabihin na hindi siya nakikinig. Minsan, gusto natin ng sagot agad. Gusto natin ng malinaw na senyales. Gusto nating makita kung kailan mangyayari ang hinihiling natin. Pero ang Diyos ay hindi gumagawa ayon sa ating oras. May mga bagay na kailangan nating hintayin. May mga bagay na kailangan nating matutunan. At may mga pagkakataong kailangan muna nating dumaan sa isang proseso bago nating matanggap ang hinihiling natin. Isipin mo ito. Kapag humingi ka sa Diyos ng lakas, maaaring hindi niya agad alisin ang problema. Sa halip, maaaring bigyan ka niya ng lakas para malampasan ito. Kapag humingi ka ng wisdom, maaaring bigyan ka niya ng pagkakataong gumawa ng mahirap na desisyon. Kapag humingi ka ng patience, maaaring bigyan ka niya ng sitwasyong kailangan mong pagtiyagaan. At kapag humingi ka ng pagbabago sa buhay, maaaring ikaw mismo ang unang baguhin niya. Minsan, gusto nating baguhin ng Diyos ang ating sitwasyon. Pero minsan, ang unang binabago niya ay ang ating puso. Kaya kung pakiramdam mo ay hindi sinasagot ang panalangin mo, huwag agad isipin na nakalimutan ka ng Diyos. Baka ang sagot ay hindi pa dumating. Baka hindi iyon ang sagot na inaasahan mo. O baka may mas magandang bagay na inihahanda para sa iyo. Hindi lahat ng hindi ay pagtanggi. Minsan, ang hindi ng Diyos ay proteksyon. May mga bagay na gusto nating makuha ngayon, pero maaaring makasama pala sa atin sa hinaharap. May mga taong gusto nating manatili sa buhay natin, pero maaaring may dahilan kung bakit sila kailangang mawala. May mga pintuang pilit nating binubuksan, pero baka may ibang pintuan na mas tama para sa atin. At dito pumapasok ang tunay na pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi lamang pagtitiwala kapag nakukuha natin ang gusto natin. Ang tunay na pananampalataya ay ang pagsasabi ng, Lord, kahit hindi ko maintindihan, magtitiwala pa rin ako sa iyo. Kapag tahimik ang Diyos, magtiwala ka. Kapag naghihintay ka, magtiwala ka. Kapag hindi mo alam kung ano ang susunod na mangyayari, magtiwala ka. Dahil hindi mo kailangang makita ang buong daan para makagawa ng isang hakbang. Minsan, sapat nang malaman mong hindi ka nag-iisa. Baka ngayon, may pinagdadaanan kang problema na hindi mo masabi kahit kanino. Baka nakangiti ka sa harap ng ibang tao, pero sa loob mo ay pagod ka na. Baka may mga gabing tahimik kang umiiyak at nagtatanong kung kailan matatapos ang lahat. Kung ikaw iyon, tandaan mo ito. Hindi nasasayang ang panalangin mo. Kahit ilang beses mo nang sabihin ang parehong problema sa Diyos, maaari ka pa ring lumapit sa Kanya. Hindi mo kailangang magkaroon ng perpektong salita. Hindi mo kailangang magkunwaring malakas. Sabihin mo kung natatakot ka. Sabihin mo kung pagod ka. Sabihin mo kung nasasaktan ka. At sabihin mo kung kailangan mo ng tulong. Dahil ang panalangin ay hindi lamang tungkol sa paghingi.
Ito rin ay tungkol sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. At minsan, habang hinihintay natin ang pagbabago sa ating sitwasyon, tayo pala ang unti-unting binabago ng Diyos. Mas nagiging matatag, mas nagiging mapagpasensya, mas natututong magpatawad, mas natututong magtiwala. Kaya sa susunod na manalangin ka at parang walang nangyayari, huwag agad sumuko. Huminga ka, manatili kang may pananampalataya at sabihin mo, Lord, hindi ko alam kung kailan darating ang sagot, pero nagtitiwala ako sa iyo dahil maaaring hindi mo pa nakikita ang sagot ngayon. Pero hindi ibig sabihin na walang ginagawa ang Diyos. Ang isang binhi ay hindi agad nagiging puno sa isang araw. Kailangan nitong panahon, kailangan nitong tubig, kailangan nitong araw, at kailangan nitong hintayin ang tamang panahon para lumago. Ganoon din minsan ang buhay natin. May mga bagay na dahan-dahang binubuo ng Diyos. Hindi natin nakikita ang buong proseso. Pero darating ang panahon na maiintindihan natin kung bakit kailangan nating maghintay. Kaya kung may panalangin kang matagal nang hinihintay ang sagot, huwag mawalan ng pag-asa. Patuloy kang manalangin. Patuloy kang maniwala. Patuloy kang gumawa ng mabuti. At patuloy kang magtiwala sa Diyos. Pero patuloy kang magtiwala dahil minsan ang pinakamagandang sagot ay hindi ang sagot na hinihingi natin, kundi ang sagot na alam ng Diyos na tunay nating kailangan. Huwag kang susuko, manalangin ka, magtiwala ka, at maghintay sa tamang panahon dahil ang Diyos ay hindi nakakalimot.